Hello po sa lahat. So, ngayon naman po atin pong pag-usapan ang tungkol sa toxicity. So, siyempre 'pag pinag-uusapan kasi natin ang toxicity, what comes to mind is the physical safety ng isang individual na nasa trabaho. So, ngayon naman, pag-usapan naman natin yung, tungkol sa psychological or social environment kasi ang binanggit dito ay tungkol sa respeto na hindi toxic, may growth at hindi lang ang physical safety. So kung yan po ang tanong ninyo, meron bang basehan na nagpoprotekta sa atin sa ilalim ng batas? So ang sagot po natin dyan ay oo. May basehan pa rin sa batas pero hindi kasi direkta kumpara sa physical safety kasi nasa kombinasyon ito ng iba't ibang laws at principle. So una po dyan would be yung tinatawag nating protection sa toxic and at disrespectful environment. So hindi naman direktang sinasabi na dapat mabait ang katrabaho. So may mga batas na tumatama dito. So una dyan sa ilalim ng ating Labor Code of the Philippines. So inatasan ng employer na magbigay ng just at humane conditions of work. So ibig sabihin, bawal ang oppressive o abusive na environment. Kung grabe na ang toxicity kasi meron ng paninigaw, pagmumura, humiliation, pwede itong pumasok sa constructive dismissal, meaning napilitan kang umalis dahil hindi na healthy ang iyong environment. So pangarawa dyan is yung anti-harassment laws. So malaking bahagi ito kasi pinag-uusapan dito ang tungkol sa mga bastos na pananalita, sexual harassment, gender-based harassment kahit verbal lang na under our Safe Spaces Act or yung sa ilalim sa ating Anti-Sexual Harassment Act of 1995 na nire-require ang employer na mag-prevent at mag-act laban sa any form of harassment. So kung toxic dahil sa harassment, may malinaw na legal violation. So pangatlo dyan is yung mental health which is a part of workplace health. So meron tayong Mental Health Act. Kinikilala ang mental well-being bilang karapatan. Inoobliga ang workplaces na mag-promote ng mental health awareness or iwasan ang harmful conditions. So hindi pa super specific pero ginagamit ito para i-argue laban sa toxic culture. So pang-apat, yung management abuse and dignity. So sa jurisprudence, so yung mga kaso na decided upon by the Supreme Court, bawal ang public humiliation, constant verbal abuse, unreasonable pressure na nakakasira ng dignity at dahil dito kinikilala ang right to dignity at work. So panglima is yung growth, appreciation, yung bang genuine people, di ba? Hindi lahat ay required ng batas. Walang batas na nagsasabing dapat mabait ang boss, dapat may appreciation, dapat may growth opportunities. Pero kapag walang growth, hindi illegal pero that constitute poor management. Walang appreciation, hindi rin illegal. May disrespect or abuse, pwedeng maging illegal. So, real talk lang tayo, ang healthy work environment ay may dalawang layer. So, yung una is of course yung covered by law. Dapat walang harassment, walang abuse or humiliation, may respeto sa dignity, hindi mentally harmful ang conditions. So, not strictly required by law. Yung pagkakaroon ng tinatawag nating genuine people, yung pagkakaroon ng appreciation culture or career growth support. So, ang bottom line natin dito, tama ka na mahalaga ang healthy environment. Pero may legal protection din ito, lalo na sa respect, dignity at harassment. Pero ang ideal workplace culture gaya ng growth or appreciation ay higit lamang sa minimum ng batas. So I hope maliwanag po yan sa inyo. So Attorney Kid Castro po, panatag ang loob ng taong may alam. Hanggang sa muli.